Malinaw naman sa ating lahat mga tol na meron tayong MDT o yung tinatawag na Mutual Defense Treaty natin sa Amerika. No, matagal na kasunduan na 'to, panahon pa ng dating presidente pa Elpidio Quirino, mga ganon, mga tol. Na kapag tayo ay inatake ng kahit na sinong bansa, mga kapatid, no, ay to the rescue ang Estados Unidos. Ganon din naman sila, mga kapatid, kapag sila ay inatake din, ganyan, to the rescue din naman ng Pilipinas. Yun yung Mutual Defense Treaty natin. Ngayon, ang pinapangambahan ng mga pro-China, syempre. Kaya nga todo baklas nila kaya eh. Todo ang paggiba nila kay Marcos kay PBBM. Dahil nga alam nila na yung bansa nilang sinusuportahan, itong China, ay malalagay sa alanganin talaga, mga tol. Kapag pumasok na ang puwersa ng US, 'di ba? Dahil nga alam naman natin, mga tol, kahit na gaano kalaki ang army na ipinapakita ng China ay puro ampaw naman 'yun. Di katulad dito, Estados Unidos, subok na 'yan, mga tol, kapag nagbigay ng ultimatum 'yan, talaga magpapaulan ng ano 'yan, ng hindi kanais-nais, 'di ba? Pero ang sabi ng PBBM, mga tol, no, ay hindi maganda o hindi kailangan kasi delikado kapag agarang in-invoke, no, yung US at saka Philippines Defense Treaty, mga kapatid, no, laban dito sa pambubulas ng China. Kaya kahit na pikon na tayo, mga tol, sa ginagawa ng China, pero isaalang-alang pa rin naman natin yung kapakanan ng ikauunlad pa natin. Lalong-lalo na ngayon, bumabangon ang ekonomiya ng Pilipinas, mga tol, no. Pag-uusapan natin 'yan sa susunod na mga video natin. No, ngayon bumabangon ang ekonomiya ng Pilipinas ay hindi maganda kung i-invoke natin 'to kasi talagang biglang hihilahin 'yan pababa, eh. Talagang hahatakin pababa ekonomiya natin 'yan. So ito, panoorin natin sa isang balita, mga kapatid, 'no, mula rito sa UNTV News. 'Yan, agarang pag-invoke sa PH-US Defense Treaty versus China bullying sa West Philippine Sea, delikadong hakbang, sabi ni PBBM, mga kapatid, 'no. So ito, panoorin natin 'to mula sa UNTV. Huwag niyong kakalimutan mag-subscribe sa kanila at kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction and commentary, syempre huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin 'to. Nel, bakit nasabi ni PBBM na delikadong hakbang kung basta na lamang i-invoke ng Pilipinas yung Mutual Defense Treaty sa US sa gitna ng usapin sa West Philippine Sea? Yes, aga, naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na seryoso ang Estados Unidos sa pagsuporta nito sa Pilipinas pagdating sa usapin sa South China Sea. Sa isang panayam, sinabi ni Pangulong Marcos na nakatitiyak siya sa suporta ng US at totoong nagpapakita na seryoso ito sa pinasok na kasunduan sa Pilipinas, partikular na ang Mutual Defense Treaty. Sa kabila nito, ayon kay Pangulong Marcos, mapanganib kung sakaling magkaroon ng problema ay basta na lamang tatakbo sa Big Brother ang Yeah. Pilipinas sa US. Alam niyo, kung hindi nag-iisip si Marcos Jr. o si PBBM, mga tol, in-invoke niya na 'yan, pinatupad niya na 'yan, yung PHUS. Kasi nakikita niya, mga tol, 'di ba nagkakarerahan sila ngayon sa pag-unlad ng ekonomiya at ang China ang isa sa number one o isa sa mga nangungunang kalaban ng Estados Unidos, 'di ba? Kaya nga 'di ba, silang dalawa lagi pinagkukumpara, at ang itong Estados Unidos, mga kapatid, nanggigigil 'yan. Kung puwedeng-puwede lang talaga nilang puwedeng-puwede silang umatake, gagawin na nila, kaso wala, eh. Wala silang reason, 'no, wala silang dahilan para gawin 'yon, mga tol, kaya hindi nila ginagawa. Ngayon, puwede nilang gamitin ang damdamin ng Pilipinas para magkaroon sila ng paraan o pagkakataon para supilin itong ano na 'to, 'no, itong China, mga tol. Ngayon, kung papagamit si PBBM sa agenda ng US, talagang tayo mismo maiipit. Kasi pagdating ng labanan, hindi naman talaga magiging China versus Philippines 'yan, mga tol, eh. Napakaliit natin, magiging sandwich tayo, mga tol. 'Di ba? Papagitnaan tayo ng dalawang superpower na bansa, magiging sandwich tayo diyan. Kaya talagang hindi maganda, 'no? Delikadong hakbang nga, sabi. Kumbaga yan na yung pinaka last resort. Kumbaga yan na yung pinakahuling hakbang, talagang pag sumobra na, 'no, yung China sa kanilang ginagawa. Pero yung kahit yung China, mga tol, alangan din sila. Alangan din sila sa mga hakbang nila, 'no?
Kaya kailangan talaga ng matalinong presidente para sa mga ganito. Kasi kung magpapadala ka agad sa emosyon, talagang wala. Anong mangyayari, babagsak talaga. Ayon kay ayon kay Pangulong Marcos, hindi siya ganito magtrato ng problema. Binigyan din ni PBBM na iniiwasan ng Pilipinas na magkaroon ng anumang gulo sa West Philippine Sea. Yeah. Sa halip ay magpapatuloy ang mapayapang pagresolba sa mga usapin. Tulad na lamang anya ng mga dialogo sa iba't ibang antas upang mapanatili ang sitwasyon sa manageable level. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Pero syempre kailangan pa rin sana mga kapatid, no, ang Pilipinas, bagamat ayaw natin ng ipatupad agad-agad yung Mutual Defense Treaty o ayaw natin ng kaguluhan, sana masaksihan din naman natin kahit minsan lang, no, na talagang tayo ay dumidepensa. Hindi yung tipong tayo ay nagpapakita lang ng mga video na tayo hinaharas, tayo binubulas, nire-report natin sa international law, sa international community, nilalabas natin yung mga video, 'di ba? Pero hindi naman tayo yung tipong talagang as in pumapalag, no? Pero may kanya-kanyang rason 'yan eh. May reason din siguro ang Navy, ang AFP, ang PCG. Unlike kasi sa ibang bansa, 'di ba? Kung napanood ninyo, pumasok yung 2 o 4 na China Coast Guard sa Taiwan, o 'di ba? Pinalaya sila. Pumapalag ang Taiwan, mga tol, eh, 'di ba? Ngayon, eto yung sinasabi natin. Ang China, mga kapatid, ay alangan din sila sa galaw nila. Kaya nga every time na pumapasok dito ang Amerika, naggangangak-ngak sila. No? Ano sila, ando dyan na agad yung defense mechanism nila, mga kapatid. Ito, China, iginigiit o giniit na walang karapatang makialam ang US sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. 'Di ba? Hindi nakikialam, ito hindi sa pinagtatanggol natin ng US kasi hindi naman nila ano 'to, hindi naman nila teritoryo 'yan eh. Pero yung pagsuporta, merong karapatan ang USA na magpahayag ng suporta. Katulad nila, katulad natin, katulad ng ibang bansa, pwede tayong magpahayag ng suporta, 'di ba? Sa ating kapanig na bansa. Yun ang medyo bine-brainwash ng China yung yung kanya mga pro-China. O tingnan nyo US, nakikialam, hindi nakikialam ang paghahayag ng suporta. 'Di ba? Hindi pangingialam 'yun, mga kapatid, paghahayag ng suporta 'yon. Ngayon, ang ginigiit ng China, wala daw karapatan ang US. No, ngayon wala karapatan talaga US, mga kapatid, kung ano mang gawin ng Pilipinas dito at ang China. Pero once na umatake ang China sa Pilipinas, may karapatan ang US pumasok dahil meron tayong agreement, mga kapatid, no? Talagang magaling sila mga brainwash, mga kapatid, mambaliktad ng kwento itong China. So panoorin natin 'to mula sa UNTV. Walang karapatan ang Estados Unidos na makialam sa South China Sea issues. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesman Lin Jian, hindi concerned party ang US kaya hindi ito dapat manghimasok sa usapin. O ibig sabihin ba hindi pwedeng magpahayag ng pagsuporta? Katulad ng ginagawa halimbawa ng Czech Republic, o suportado daw nila ang Pilipinas. Katulad ng ginawa ng Germany, o suportado daw nila Pilipinas, Australia, India, 'di ba? Japan, iba pang mga bansa, Canada, o 'di ba? Pagpapahayag nilang suporta, hindi pangingialam 'yun. Wala namang barko ng Amerika na naglalayag diyan sa South China Sea at humaharang sa mga PCG. 'Yun ang pangingialam. Kapag may nakita ang China na naglalayag na barko ng Coast Guard ng Amerika at nandirito sa West Philippine Sea at sila ang nanghaharang sa mga Coast Guard ng China, 'yun ang pangingialam 'yun. Pero yung tipong paghahayag ka ng suporta, yan mga kapatid, binibigyan natin ng reaction para hindi kayo mauto ng mga sinasabi ng China na 'to, 'di ba? Ginawa ng China ang pahayag sa matapos sabihin ni US Secretary of State Antony Blinken na kaisa ng Pilipinas ang Washington sa pagdepensa sa anong mga armed attack sa pinagtatalunang teritoryo. 'Di ba napakalinaw? Kasi nga meron tayong Mutual Defense Treaty. So kaisa talaga sila, mga tol, pero hindi pangingialam 'yun. Kasunduan na 'yun, matagal ng panahon. 'Di ba? Kaya mga kapatid, kailangan nyo talaga mag-isip ng maigi. Kasi etong mga ganitong pahayag, gagamitin niya ng mga pro-China. O tingnan nyo ginagawa ng US sa Pilipinas. Hindi naman natin laban to eh. Laban ng US at China yan eh. 'Di ba? Ganon mag-comment yung mga pro-China. Dagdag pa nito na ang kooperasyong militar sa pagitan ng US at Pilipinas
ay hindi dapat makapaminsala sa soberanya at karapatan at interes ng China sa South China Sea. Problema wala nga silang karapatan. Interest lang meron. Pero wala silang karapatan, di ba? Interest lang. At lalong hindi dapat magamit upang magbigay ng plataporma para sa mga iligal na pag-angkin ng Pilipinas. Naku po, illegal na pag-angkin ng Pilipinas. O kita nyo kung paano sila mambaliktad, di ba? Wala daw karapatan ng US, which is alam nating kasinungalingan yan mga kapatid, dahil may karapatan ng US magbigay ng suporta o magpahayag ng suporta. At malinaw naman sinabi ni Blinken, kaisa ng Pilipinas ang Amerika pagdating sa mga tinatawag na armed attack. Syempre may mutual defense treaty tayo di ba? Di ba? At sabing gano'n ng China, kailangan daw hindi makaapekto yung pagsasama ng military forces ng Amerika at saka ng US, yung kanila daw karapatan at interes sa South China Sea. Unang-una, wala silang karapatan sa West Philippine Sea. Interest meron. Napakalaki ng interest nila, mga tol. Kaya kayo mag-ingat kayo sa inyong mga pinapakinggan, lalo na pag ang pinapakinggan ninyo pro-China. Nako, babaliktarin din nila yan mga tol, no? Gagawa sila ng mga pahayag na magbabaliktad sa katotohanan. Ingat-ingat na lang kayo dyan mga tol. Pero kung ikaw, matagal ka nang nanonood ng mga ganito, diba? Ay, hindi ka na pauuto sa kanila. Anyway, maraming salamat sa inyong panonood mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.